Eto na mga kababayan, mamaya huwag kayong tumawa sa ating topic Kasi syempre tayo pag nag-vlog dito, real talk lang. Kanina, kakatapos lang ng SONA ni PBBM. Ito na. Ayaw daw pumunta ni Robin Padilla, ni Aimee at ni Sara. So ano nga ba ang rason kung bakit ayaw ni Robin pumunta, ni Aimee at ni Sara? Unahin natin si Robin Padilla. Ito po ang sabi niya dito sa pahayag ng Pilipinas Today. Kinumpirma ni Senator Robin Hood Padilla ngayong Lunes, Hulyo 28 na hindi siya dadalo sa ika-4 na State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ito umano ay bilang protesta dahil nakapiit pa rin si dating Pangulong Duterte sa detention facility ng International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands at nakatakdang humarap sa pre-trial chamber 1 para sa kanyang confirmation of charge hearing na gaganapin sa Setyembre. Buo ang suporta namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga batas na kumikilala sa kultura, tradisyon at pananampalataya ng mga Muslim na siya'y tunay na daan sa pagkapantay-pantay tungo sa ilalim ng kapayapaan ng taong bayan, sabi ni Padilla. Alam niyo, minsan mga kababayan, actually, hindi pa to senador si Robin. Dating nakakulong pa ito, nagbalik Islam, kumbaga nag-adapt bilang Muslim, ay parang pinapangatawanan niya ang Muslim community, parang siya na yung hari kung umasta. Napansin nyo? Actually, si Robin po ay hindi po siya pure Islam talaga. Siya po ay balik Islam lang, nag-convert. Nagko-convert siya bilang Islam. Pagkatapos nung nabigyan siya ng pardon at nakalaya mula sa kulungan. Diba? So, parang si Robin pag umasta, akala mo siya na yung pinaka-leader sa lahat ng Islam Diba? Ma'am Eli de los Santos makes vlog. Mega love shoutout po. So, ang sabi niya dito, pantay naman daw ang kanyang at suporta daw siya kay PBBM patungkol sa kumilala sa kultura, tradisyon at pananampalataya ng mga Muslim. Actually, mga kababayan, malaki po ang tulong ni PBBM sa mga Muslim, lalong-lalo na. Hindi nyo po ba alam na si PBBM po ang nagsabatas o gumawa ng batas dyan sa Bangsamoro Basic Law? Isa po si PBBM sa author dyan sa Bangsamoro Basic Law. Ayun, sa mga hindi po nakakaalam, no? Kaya, ito po ang kadahilanan na sabi ni Binoy. Ngunit ang pagdalo sa kanyang SONA ay hindi ko magawang bilang protesta habang dating Pangulong Duterte ay nasa piitan na napipintong husgahan sa isang banyagang hukuman, dagdag niya. So, ang pagdadalo sa kaniyang SONA ay hindi ko magagawa bilang protesta habang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa piitan. Ito mga kababayan, gusto ko lang i-explain sa inyo. So, ang pagdalo daw sa kaniyang SONA ay hindi ko magagawang bilang protesta. So, actually mga kababayan, kahit naman hindi kayo a-attend doon or kahit a-attend kayo, wala naman din kayong magagawa hanggang sa panood lang kayo, papalakpak, tatayo, uupo, ngingiti, i-snub pag natatamaan. So, kahit naman hindi kayo dadalo doon nationwide live naman po yan. Malay mo, kung wala kang pamasahe, baka sabihin mo na rin naman na umaasa ka lang sa retirement fee. Diba? Hindi ka naman importante. Kung ayaw mong pumunta doon, Robin, hindi ka kawalan. Bakit? Ngayon nga na senador ka, wala kang ang ginawa Diba? Tignan mo, hindi mo ba napansin, Robin, kung sakali man, mapanood dito ni Robin, wag ka magalit sa akin. Bakit? Simula nung ikay naging senador, nung pag-upo mo bilang senador, number 1 senador ka noong 2022, sa madaling salita, wala ka pong nagawa. Marami nga, kung tutuusin nga, sabi ni Sara na si PBBM ang budol, ikaw ang dapat tawaging budol Bakit? Biruin mo, pumunta ka ng West Philippine Sea, kumakanta ka ng Lupang Hinirang, humawa ka lang sa dibdib, sumalot ka, bitbit mo watawat, nag-number 1 ka. Diba? Kung ganun lang din pala ang basihan para maging number 1 senador, abay, araw-araw kung pupunta ng West Philippine Sea, mag-jet ski pa ako, 4 na tambutso. Diba? Mga kababayan, kaya kung hindi man po kayo pupunta doon at wala naman kawalan, hindi man kayo kawalan kung hindi kayo pupunta doon. Bakit? Unat sa poll, mga kababayan, hindi naman sila pupunta doon para magsalita, manunood lang, uupo lang din naman. Diba? Ma'am Suplada, Ma'am Fipalisok, diba?
At saka, sa totoo lang mga kababayan, simula po si Robin Padilla nang umupo bilang senador, wala na siyang ibang bukang bibig kundi digong, 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 digong. Di ba? Oo, wala na siyang ibang bukang bibig kundi digong, 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 digong. Kaya nga hanggang sa naging threat ang buhay niya kasi ang sabi niya kahit silaban ninyo ako ngayon, amoy digong ako. Kaya hinahanap siya ng isang grupo para silaban. Kaya naghigpit ng seguridad itong si Senador Robin. Yeah. Kasi yung sabi ba naman, kahit silaban ninyo ako ngayon mga tol, kahit silaban ninyo ako ngayon, amoy Duterte pa rin ako. Ito ang masaklap nabatikos tuloy. Ito ang masaklap mga kababayan, yung tumakbo kang senador, tapos binuto ka ng taong bayan, pero nagserbisyo ka sa isang tao lang. Hindi yan ang mahirap mga kababayan tumakbo kang senador, binuto ka ng taong bayan, pero nagserbisyo ka sa isang tao lang. Bakit hindi ka nalang tumakbong senador por digong? Sa sunod eleksyon mga kababayan sa 2028, utang na loob sa mga politisyan na tumakbo. Sabihin nyo po na tatakbo akong Pangulo para protektahan ko si ganito. Tatakbo ako congressman kasi protektahan ko si ganito. Para hindi naman kami manibago. Kasi katulad kay Robin, tumakbong senador, binoto ng taong bayan pero nagserbisyo sa isang tao lang. Walang iba kundi si Digong. Alam nyo, advice ko lang mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS, palitan nyo na si Digong, mamamatay na yung putang inang yan. Palitan nyo na yung idol nyo. Si Sara na gawin yung idol. Tigilan nyo na yan si Digong. Mamamatay na gamit na gamit nyo pa rin. Tignan nyo, yung mga vlogger nga dyan, Digong na nakasuporta. Ginamit si Digong na sa kulungan, pinagsamantalahan. Ginamit ang kahinaan ni Digong, sulisit ng sulisit. Mamites. Sunod. Diyan kay Robin, ito pa, Amy Marcos. Natatawa naman ako dito kay Amy mga kababayan. Ayaw din umattend. Ang sabi dito sa People's Today, ayan, Amy Marcos. Ito, isa din to. Baba, wala ka rin hindi ka kawalan, wala ka namang kwenta. Ikaw din, isa ka rin senador. Binoto ka din ng taong bayan, nagserbisyo ka sa isang tao lang. Alam nyo, sa totoo lang, mga Duterte senador, huwag kayo magalit sa akin. I will tell you frankly, and that is the truth. Because the truth will set you free. Hindi Ngayon, hindi dadalo si Senator Amy Marcos sa ika-4 na State of the Nation address ng kanyang kapatid na si PBBM ngayong Hunyo 28. Inanunsyo ito ni Senator Amy Marcos sa kanyang press conference noong Lunes, 28 kanina pagkatapos ng regular session ng 20th Congress. Kinumpirma naman ni Senator Robin Hood na hindi din siya dadalo. Samantala, nauna nang sinabi ni Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ni Pangulong Duterte na hindi din siya dadalo sa gaganaping SUNA dahil aniya ayaw na makipagplastikan, alangan naman pupunta ako doon at magsimangot. Pangit, di ba? Pangit ka naman talaga, Bato. Kahit hindi ka nakasimangot. Alam mo, sa totoo lang itong mga senador ni Digong, isa lang ang masasabi ko Pwede bang baguhin niyo yung mindset ninyo? Hindi ba kayo nagigising na ang daming tao na galit sa inyo dahil binuto kayo nila pero nagserbisyo kayo sa isang walang kwentang matandang mama na mamamatay na? Ito mga DDS, I will tell you frankly, lahat ng DDS, kahit ito mga senador na supporter ni Digong, ano bang makukuha niyo dyan kay Duterte? Tanungin ko kayo, pag nakalaya ba si Digong dyan sa kulungan, babago ba ang buhay ninyo? Pag nakalabas ba si Digong dyan sa ICC, makauwi sa Pilipinas at mamatay, magbago ba ang buhay ninyo? Di ba hindi? Palitan nyo na yung idol nyo. Nakakasawa niya araw-araw Digong, araw-araw Digong, araw-araw Digong. Hanggang alam nyo sa tutulang minsan pagtulog ko, naalala ko, Digong, putang ina, patayin ko kayo. Yan yung laging napasok sa isipan ko. Simula nung nagmura si Sara, yun din lagi kong narinig, putang ina ninyong lahat. Tapos simula nung hinuli si Digong, ang narinig ko, sabihin mo saan siya dalahin, tang ina ka. Tapos simula nung hinuli si Digong, yan yung lagi kong naririnig na ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero ikaw ang akong amahan, imong gipapreso, tang ina ka. Lahat na lang.
Hindi nyo ba napansin, mga kababayan, gusto ninyo ng kaunlaran, na lalong-lalo sa mga ka-DDS. Ang pinaglalaban ninyo, ipagtanggol ninyo mga Duterte kasi gusto nyo ng kaunlaran. Ayaw ninyo kay Marcos, ayaw ninyo sa Dilawan. Saan kayo makakuha ng kaunlaran or improvement kung ang mamuno sa inyo ay ang bukang bibig? Putang ina. Diba? Tanong ko lang, mga kababayan, isipin ninyo mga DDS, alam ko kahit wala kayong isip, kay mga literal kayong bobo, paano kayo makakuha ng kaunlaran sa pamumuno ng mga Duterte? Kasi ayaw namin kay Marcos, gusto namin si Sara. Paano ka makakakuha ng kaunlaran dyan kay Sara kung ang mismo ngang kanyang lalawigan, hindi nga nila maparisulba yung baha? Simpleng baha. Yung pamilya nila, sira. Hindi nga nila marisulbahan. Paano pa ang buong bansa? Di ba? Mga DDS, tanungin ko kayo. Di ba? Tanungin ko kayo. Paano ninyo makuha ang benepisyo na pinagtanggol ninyo si Sara, si Baste, si Pulong, si Digong, kung lahat ng yan ay puro bastos? Paano ka makakuha dyan ng kaunlaran? Kung ang sarili nga nilang lugar, ang Davao City, yung baha, ilang dekada na silang namuno dyan, yung baha, walang karesulba-resulba. Di ba? Tandaan ninyo, Davao lang yan. City ha, Davao City, kaliit-liit niyan. Yung baha, hindi marisulbahan. Tapos mangarap pa maging presidente, tapos iboto pa ng mga bubong DDS, kaya uunlad daw ang buhay nila. Putang ina, kahit makauwi yan si Digo ngayon at lalakas yan at mag-stem cell yan sa Germany, babalik yan dito, ang katawan lusyang, pero yung utak 20 years old, mangmanyak lang yan, pero wala kang aasahang kaunlaran dyan. Di ba? Tingnan nyo, naging presidente, umunlad ba kayo? Binauntay sa utang. Nung naging presidente siya, gumanda ang Pilipinas, kinakatakutan. Maraming patay na hindi dinaan sa due process. May mga sugarol na nawawala. Saan yung kaunlaran dyan? Di ba? So ito pa, sunod. Senator Amy Marcos, di dadalo sa persona ni PBBM. Hindi ako pupunta dahil naka-schedule pa rin ang walang kamatayang Nutriband, Nutribus at iba pang pagtulong sa ating mga nasalanta ng bagyo. Sabi ni Amy. Okay lang yan, Amy, huwag kang umattend. Wala ka namang kwenta. Di ba? Tumulong ka na lang ang tumulong kasi nakakahiya naman na, syempre, yung budget mo sa AX. Di ba? Asaan ba? Alangan naman. Kinuha mo yung budget sa AX na instead ay dapat yan sa DSWD. Kinuha mo, gumawa ka ng programa na tinatawag na AX. Tapos ngayon may nabaha, hindi mo itulong. Dapat lang itulong mo yan. Tsaka wag ka nang umatin sa zona. Masasaktan ka lang. Ay, sabi nga ni Bato, attend ako doon. Tapos makasimangot lang ako. Di ba? Ang pangit. Ganun lang din. Baka mamaya sa sobrang kahihiyan mo doon, kakayuko mo, nabubutas yung dibdib mo. Hindi Huwag ka nang umattend, manang. Kasi si Bato, pag aupo yan doon, nakaganon yan. Si Aimee, pag nakaupo yan doon, nakaganon. Sa sobra mo, kakayuko, bubutas yung dibdib mo, huwag ka nang umattend. Mamigay ka na lang ng tulong kahit kaplastikan, kahit kapalpakan, mamigay ka na lang kaysa naman sa ibulsa mo yung AX. Puna ka ng puna dyan sa akap, puna ka ng puna sa tupad. AX, Sunod, mga kababayan, bukod kay Amy, kay Robin, kay Bato, dito tayo kay Sara. Ano nga ba ang sabi, mga kababayan? Ang sabi ni Sara, ang dahilan din po ng hindi niya pag-attend sa SONA, mga kababayan, ito po, sa Impact Leadership. Si Sara, ang sabi niya, BP Sara to skip SONA sees no law mandates listening to it. Sabi dito ni Sara, Vice President Sara Duterte confirmed she will not attend President Ferdinand Bongbong Marcos Nation Address or SONA, responding to the House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante's statement that it is the Vice President's duty to listen to the President's address. Sabi naman ni Sara, wala tayong batas na nagsasabing tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa SONA. Di ba? Ganyan po kabastos ang Vice Presidente ninyo, mga DDS. Ngayon, saan kayo kukuha dyan ng kaunlaran?
Yeah? Saan ka kukuha dyan ng improvement sa bansa kung iboto mong presidente yan? Ang sabi niya, wala tayong batas na nagsabing tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa SONA. Yeah? Ganyan po mga kababayan, kabastos si Sara Duterte. Yung vice presidente ninyo. Laging busy eh. Laging wala. Kaya nga, dapat yan sa kanya, busy. Busy lagi. Laging wala. Ang nasa batas natin, nakalagay na tungkulin ng presidente ang magbigay sa ating mga Pilipino kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo yung walang tungkuling makinig. Putang ina, Sara. Okay lang naman yon kung ikaw nagsalita katulad naming ordinaryong tao. Ikaw, anong tungkulin mo, putang ina ka? Tungkulin daw ni PBBM na magsalita at ipaalam kung anong estado ng ating bansa. Hindi mo ba alam nagkandalit-silit ang Pilipinas dahil sa paninira mo? Si PBBM nagkakanda kuba-kuba sa pagtrabaho. Tapos ikaw kung saan bansa ka napapad, gamit mo ang pera ng gobyerno, tapos puna ka ng puna. Wala kang breeding. German Shepherd ka naman sana, kaso wala kang breeding eh. Walang ginawa kundi pamumuna. Walang ginawa kundi paninira. Walang ginawa kundi bantayan na lang ang mga mali. Instead na bantayan mo yung mali, yung nakita mong mali, ayusin mo. Kasi vice president ka nga. Anong saysay na tawagin kang vice president? Anong kwenta na tawagin kang vice president kung wala ka namang ginawa? Dapat sa'yo mag-resign ka ng kapal na mukha mo. Bakit, Sara? Malaki pa ba ang kailangang nakawin kaya ayaw mong bumaba? Malaki-laki pa ba? Kulang pa bang punuin? Malaki-laki pa ba yung kailangan mong nakawin? Kung ako sa ganitong pangyayari, nag-resign na ako. Hindi na ako magpapakita, magtinda na lang ako ng tuyo sa amin sa probinsya. Tandaan ninyo mga kababayan, ang ugali ng tao dyan nagre-reflect kung anong klase siya. Sa ugali mo makikita yan. Sa ugali mo makikita kung anong tao, anong klaseng tao siya. Sa pananalita pa lang, Diyos mio Marimar, halatang hindi ka abogadot nan. Diyos ko. Mahirap kasi yung magiging abogado ka, tas pasang-awa yung grado. Alam yung palakol? Sa bagay, para kang sumali sa singing contest, tas bulag ka. Napansin nyo mga kababayan, para kang sumali sa singing contest, tapos bulag ka. Bakit? Kasi pag bulag ka, maaawa yung hurado sa'yo, pero hindi sila nagbe-base doon sa boses mo. Doon sila nagbe-base sa sitwasyon mo. Parang ganito kay Sara. Pumasa pagiging abogado kasi bakit? Anak ng presidente, mayor, may posisyon sa gobyerno. Yun naman totoo. Para siyang sumali sa singing contest, tapos bulag siya. Hindi nagbe-base ang mga hurado doon sa boses, nagbe-base doon sa kalagayan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, wala kang aasahang pagbabago pag ganitong klasing pangulo or pinuno ang uupo sa ating bansa. Magkandalit-litsi tayo. Maliban na lang kung siya'y uupo at meron siyang advisor. Parang si late President Cory Aquino, kahit sabihin mong housewife yon, at least habang wala siyang ginagawa, nagbabasa ng libro, para madagdagan yung kanyang kaalaman at meron siyang advisor. Ito, kahit lagyan mo to ng sandamakmak na advisor, kung bobo talaga, hindi talaga to uunlad, hindi talaga makakaintindi. Putang ina. Ang lakas ng loob magsabi na karapatan at nasa batas natin nakalagay na tungkulin ng presidente ang magsalita or magsabi kung ano ang estado ng ating bansa. Hindi ka ba nahiya, Sara? Vice President ka rin. Dapat tungkulin mo rin. At pangalawa, Sara, tigilan mo yung kaplastikan mo. Hindi ka naman tumakbo para sa bayan, tumakbo ka para sa kayaman mo. Yan ang totoo. Wala naman kayong mga trabaho. May negosyo ba kayo? Hindi ka ba nahiya, Sara? Kulang pa ba yung mga nanakaw mo? Dadagdagan mo pa ba? Hindi ka pa ba mag-resign? Di ba, ma-midnight? Kulang pa. Diyos mio Marimar. Yan mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, kaya dumami yung basagulero sa bansa eh. Kaya dumami yung mga
tarantado, kasi meron kasing isa din sa public servant na tarantado din. Hindi nyo ba napansin na yung mga DDS pare-pareho sila utak lahat? Pag sinabi ni Sara na ayaw ko umattend, ayaw din nila umattend lahat. Pag sinabi ni Sara na kailangan natin magwilga, nagwiwilga din sila. Di ba, Ma'am Abon ako? Lahat sila halos. Kaya dumami ang matigas ang ulo at tarantado dahil kay Sara ginagaya nila. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, malaking pagkakamali na talaga nitong bansang Pilipinas kung ipatungtong nyo pa ang isa pa sa mga Duterte. Tandaan ninyo, yung pinsan buo niya, si Noeli ba yun? Duterte. Ayaw na nga sa kanila, pinsan buo niya, anak ng kapatid ng tatay niya. Tapos tayong Pilipino, pilitin natin, iboto siya. Tang-ina niya. So yun lang, mga kababayan. Yung ating reaksyon, no, patungkol dyan sa ayaw pag-attend sa SONA. Wala kami pakialam kung ayaw nyo umattend, mga pangit naman kayo. Wala naman kami napala. Bakit? Nung naging nakaupo kay Senador dyan, yumaman kami? Bakit? Nung naging Vice President si Sara, nagkapera kami? Yumaman kami? Umunlad buhay namin? Bumaba ang bilihin? Wala rin naman? Putang ina, ba't hindi pa kayo magsi-resign? Hindi pag ito, naging presidente si Sara, ubos ang pera nyo. Hindi Ito pa, sunod mga kababayan, wag po kayong